Basta may saging kayo sa bahay at iba pang mga sangkap, ay makakagawa na kayo ng isang meriendang ubod ng sarap. Today nga ay magluluto tayo ng banana loaf bread na lulutuin natin sa loob ng kaldero. Para sa mga walang oven at walang air fryer dyan, naku, bagay na bagay sa inyo ang gagawin natin ito. To start nga, ipe-prepare ko lang muna saglit ang ating paglalagyan ng banana loaf bread. Dito nga po ay gagamit tayo ng stainless na round pan na papahiran natin ng mantika at saka lalagyan ng parchment paper. Yung kasya lang po dapat sa ating kaldero ang gagamitin ninyong lagayan, guys. Pwede din po dito ang lianera or yung mga aluminum cups. After nga nyan ay dito na tayo sa paggawa ng banana bread mixture. Dito sa ating bowl ay magbabalat lang ako ng 2 pirasong lakatan. Medyo malaki po itong lakatan na gagamitin natin, guys. Kaya enough na po yung 2 piraso. Pagkabalat nga nito mga saging ay siya naman durog na mga ito gamit ang tinidor. Kaya mas mainam po na malambot talaga ang saging na gagamitin para mas madaling maimash. Then after madurog ay saka naman tayo maglalagay ng 1 cup ng segundang asukal. Adjust nyo na lamang po ang asukal depende sa tamis na gusto ninyo. Haluin lang natin yan hanggang sa matunaw na maigi ang asukal dito. Then saka isunod ang 2 pirasong itlog. Babasagin ko lang muna yan sa separate bowl para malaman agad natin kung bubuk ang itlog at hindi na mapasama sa ating mixture. Mix lang muna natin dito itong itlog. Then saka ko na isusunod dyan ang 2 tablespoon lang ng cooking oil at 1 teaspoon ng vanilla extract. Pampabango din po kasi ang vanilla extract dito, guys. Kaya maglalagay din tayo niyan. Mix lang muna ulit natin yan. Then saka naman tayo magsisift ng 1½ cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking powder, at 1 teaspoon din ng baking soda. Sinisift na natin ang mga harina para hindi na siya masyadong mamuo mamaya sa ating mixture. Pagka-sift ng ating harina, ay maglalagay lang ako dyan ng ½ teaspoon lang ng iodized salt. Just to balance lang ang tamis ng ating banana loaf bread. Then mix lang natin yan all together hanggang sa mag-well combined. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa banana loaf bread recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na yummy banana loaf bread. Maraming salamat po. Sa kalagitnaan nga ng ating paghahalo dyan, ay nagkanaw lang ako ng 1 tablespoon ng suka sa ½ cup ng tubig. Then saka i-boost dito sa ating mixture. Mas mag-a-activate kasi ang ating mga pampaalsa kung maglalagay tayo ng suka dito. Halu-haluin ulit hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients. And kapag gano'n na nga, ay saka na natin yan ibuhos sa ating prepare na lagayan. Sairin lang natin yan lahat at saka naman tayo maglalagay ng chocolate chips dito. Optional lang naman po ang paglalagay ng chocolate chips, guys. Pwede naman pong wag na kayong maglagay niyan. After nito ay proceed na tayo sa pagluluto. Dito, guys, sabi ko nga po sa inyo kanina ay lulutuin natin ito sa kaldero. Bale, hindi po tayo maglalagay ng tubig dyan or anything, ha? Ang tanging ilalagay lang po natin dito is itong metal rack para lang hindi directly nakadikit ang ating lulutuin sa kaldero. Takpan natin yan at hayaan mo nang uminit ang kaldero ng 2 minutes nang nasa high heat. At kapag uminit na, ay saka ilagay ang lulutuing banana loaf bread. Careful lang po tayo dyan sa part na yan dahil mainit na din po ang ating kaldero. Then saka takpan at hayaan itong maluto ng 50 minutes nang nasa medium to low heat. After nga ng 50 minutes, ay buksan at sundutin natin ng toothpick ang loob. Kapag tuyong lumabas ang toothpick, ibig sabihin yan ay luto na ito at pwede nang hanguin. And there you have it, guys. Ready to serve na itong super init at super sarap na banana loaf bread sa kaldero. Hahatiin lang natin yan sa gusto nating laki at pwede na yan pagsalusaluhan ng buong pamilya. Kaya tawagin na ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.